Hi, parents and kids! It's me again, your teacher Ian. At nandito na naman ako para i-guide kayo sa mga activities at mas maintindihan pa ang lesson dito sa MAPE 1. Physical Education tayo ngayon o PE. At ang topic natin, paglilipat ng bigat, timbang ng katawan patungo sa iba pang bahagi. Tayo ay nasa ika-5 hanggang ika-6 na linggo na. Ang ibig sabihin nito ay itong lesson na ito ay tatagal ng 2 linggo. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa mga latest videos na i-upload ko. Simulan na natin. Ang paglilipat ng timbang ay mahalaga sa pagpapanatili ng katatagan ng katawan. Ang katawan ng tao ay may kakayahang maglipat ng timbang ng katawan gaya ng paa sa paa, kamay-kamay, at kabaliktaran. Mahalagang ipakita sa mga bata kung paano maililipat ng ligtas ang bigat ng katawan sa iba pang bahagi sa pamamagitan ng pagluhod ng kanyang tuhod upang makuha ang timbang ng kanyang katawan sa paglapag pagkatapos ng isang pagtalon. Ang paglalakad, pagtakbo, paglukso, pag-ikot, paglundag, pagtapak, pagbagsak, pagsalo, paghagis, pagdulas o pag-slide, pagsasayaw at pagsipa ay mga galaw na nagpapakita ng paglilipat ng bigat o timbang ng iba't ibang bahagi ng katawan patungo sa iba pang bahagi. Katulad nito, ang pagsayaw o dancing. Ang isang mananayaw ay naglilipat ng bigat mula sa paa niya patungo sa tuhod o kung anumang klaseng steps yan ay naglilipat siya ng timbang. Paglukso o jumping. Gamitin ang isang paa o dalawang paa sa paglapag sa isang lugar. Iyuko muna ang tuhod at buhong-buhong at iugoy ang mga braso. Pagkatapos ay tumalon ng pasulong at lumapag sa parehong paa. Ayan. Yung jumping, yung paglukso, pwede yung jump, pwede yung leaping. Pag sinabing leaping, ito yung magkahiwalay na paa. Una muna itataas yung kanan o kaliwaman, sunod tatalon, kasunod yung isang paa. Yun naman jumping, sabay na tumatalon. Sabay na itinataas yung dalawang paa at sabay itong bumabagsak sa lupa. Pagtakbo. Running, mabilis na gumalaw gamit ang parehong mga paa ng pahalili o salitan. Yun yung tinatawag na running. Yung namang jogging ay mabagal na klase ng running. Diba? Yung running, mabilis kasi yun. Yung jogging, yung relax-relax lang na pagtakbo, yan, na ginagawa ng mga, ginagawa ng mga gustong mag-exercise sa umaga, nag-jogging sila, yung pupunta pa sa isang subdivision para makapag-jogging. Pero pwede nyo na rin gawin yan sa bahay. Pwede yun. Kasi kahit di ka naman lumayo, kung makakapag-jogging ka, jog in place. Pwede yun. Diba? Gawain pagkatuto bilang isa. Lagyan ng check ang kahon kung ang salita ay nagpapakita ng paglipat ng bigat o timbang at X naman kung hindi. Gawin ito sa kwaderno. Yung mga nabanggit kanina, karaniwan na ito ay yung mga tinatawag na locomotor movements o ito yung lumilipat sa isang pwesto. Diba? Pero meron din naman pagkakataon na naglilipat ng timbang, pero hindi naman gumalaw sa pwesto, katulad ng jog in place. Diba? Hindi naman gumalaw sa pwesto, pero naglipat ng timbang, paa sa paa. Okay, pinamabuti ito. Number 1, pagtalon. Naglipat ba ito ng timbang o ng bigat? Number 2, pagtakbo. Check ko X ang isasagot ha. Check kung naglipat ng timbang, X naman daw kung hindi.
Number 2, pagtakbo. Number 3, pagtulog. Naglilipat ka ba ng timbang kapag ito ay nakahiga? 4, paglakad. Number 5, pagpasa ng bola. Anong klaseng pagpasa ng bola? Ito ba yung nakatayo ka lang? O ito yung hahakbang ka ba? Diba, may dalawang klase ng pagpasa ng bola. Kung ikaw ay nakatayo lang, pinasa mo yung bola, lipat ka ba ng timbang? Eh yung humakbang ka, tapos saka mo ibinato yung bola o pinasa yung bola, lipat ka ng timbang. Ito tayo. Gawain pagkatuto bilang isa. Bilang isa pa rin yung nakalagay. So, kung bilang isa pa rin yung nakalagay, okay lang yan. Magkaiba naman yung panuto na gagawin. Okay? Pag-ugnayin ang bahagi ng katawan sa kilos na kayang gawin ito. Isulat ang letra ng iyong sagot. Maaring mag-ulit ng sagot. O, pwede maulit. Gawin ito sa kwaderno. Number 1, braso. Alin daw dito sa mga sumusunod na larawan ang pwedeng gawin sa braso? Number 2, hita. Number 3, ulo. 4, balita. 5, katawan. 6, kamay. At number 7, paa. So, alin dyan? Pag-uugnay, isusulat lang naman yung letter. Hindi nyo na kailangan i-drawing yan. Hindi nyo na kailangan isulat pa yung mga pagpipilian o yung salitang braso, hita, ulo. Kundi letter lang ng tamang sagot. Okay na yun. Okay na? That's it. Ganon lang kabilis ang ating PE. Now, para mas maintindihan ninyo, pwede kayong mag-search sa YouTube ng mga, sabihin natin, locomotor movements para makita nyo yung mga galaw na naglilipat na timbang. So, pwede yun. Para mas makita nyo, mas ma-visualize nyo yung kung paano nalilipat yung timbang. So, yun lang yung advice ni teacher. So, that's it. Thank you for watching. Happy teaching, everyone.